Hello! Welcome to Cine Haraya. I'm Chino Granda, the creative director, and ito yung review natin sa X-T1 for 2025. So, kailan ba nag-start yung love ko for Fujifilm? I've been a Fujifilm photographer since 2020. So, nagregalo kasi yung tita ko sa akin ng XA3. So, dun nag-start matry ko yung Fujifilm. And yung Fujifilm na system kung bakit siya naging staple ng Cine Haraya advertising. From then, nag-start akong mag-research about cameras. Basically, ang idea ko noon was the numbers. So, pag 3 numbers, medyo nasa entry level. Pa-professional ng pa-professional. So, ganun lang yung idea ko ng Fujifilm before. So, yun. And then nakita ko yung X-T1. If I'm not mistaken, it's a 2016 model na camera. So basically, 5 years old na siya nun. So Fujifilm X-T1 para sa 2025. Okay, so ano bang main features ng X-T1? I think ang number one feature ng X-T1 na okay pa rin is yung weather sealing niya. So pupunta kayo ng Japan, pupunta kayo ng Australia, pupunta kayo ng kung ano-anong bansa na iba-iba yung weather, merong 4 conditions ng weather, wala siyang problema. So, pero dapat lagyan nyo din siya ng weather-sealed na lens. So, it's all protected. Bakit maganda yung X-T1? Because nakalabas yung dials niya. So, nandito yung ISO niya, nandito yung shutter speed niya. Basically, yung aperture niya is nandoon sa lens. So, wala siya dito. Tapos, meron siyang exposure compensation dito. From here, makikita nyo, this is my workhorse back 2021. So, makikita nyo, wala na siyang skin. Here, wala siyang skin. Ayan o. Medyo cyborg ng itsura niya. There. So, ang meron na lang dyan is itong sa HDMI ports niya dito and itong sa SD card. Pero, everything else, bakal-bakal na siya. Pero, it still works. Kasama pa rin siya sa pag-build namin ng Cine Haraya and Success Stories HQ. Ito ang main cam ko for Success Stories HQ sa pag-take ng headshots. So basically, itong first shot is a shot na we took sa TEDx Forbes Park. This is a shot of Miss Karen Davila. So this is straight out of camera. Kung makikita nyo, very sharp ang registration ng skin. Sobrang ganda ng kulay. Sobrang ganda ng lights. Wala siyang bloom. Wala siyang anything. Basically, wala akong marereklamo dun sa resolution, no? Or sa quality na nilalabas ng X-T1 or ng X-Trans 2. Our next image is a food image, no? So this is one of the clients namin for food. Kung makikita nyo, hindi siya substandard. Makikita nyo yung color ng food, yung sharpness ng food, and yung quality na binibigay niya. This next photo is a food image again na kinunan ko naman in Mindanao. You can see here kung gaano kaganda yung image quality. Sobrang ganda kasi ng food talaga. Isipin nyo, ganyan sila mag-produce ng food art or food styling sa Mindanao. Ganyan talaga nila i-serve yan. So this is Iam's Kitchen and Bar. Shout out to Iam's Kitchen and Bar. So, ano pa maganda sa X-T1? So, basically, sa tingin ko, ang maganda sa kanya, yung build quality niya. Yung build quality niya is parang pwede kong iba to. So, ganun siya katibay, no? On top of the fact na weather-sealed siya. So, as in bakal siya talaga. So, it's built like a tank. Pwede to as workhorse, everyday camera. Pwede siya for beginners. Pwede siya for professionals. Fujifilm doesn't have full frame line. So, meron lang silang crop sensor and then jump agad to medium format. So, dun sa mga photographers or aspiring photographers na would want a Fuji camera na would look like a professional camera. So, X-T1 is, I think, I can recommend. Although, naglalagay ako lagi ng L grip or L bracket na grip because majority ng Fuji na nandun sa XT single number line is hindi masyadong malalim yung grip niya. Nilalagyan ko nito kasi medyo malaki yung kamay ko. Kasi pagka hindi mo siya nilagyan nito, para siyang dudulas. So, nilalagyan ko lang siya for additional safety ng camera. And naglalagay din ako ng thumb grip for additional safety and additional weight management pag medyo mabigat yung lente. So, basically, Fujifilm is X-CMOS X-Trans 2, if I'm not mistaken. Basically, X-Trans 2. Now kasi X-Trans 5 na. Up to date, I don't think na naiiwan si Fujifilm or the X-T1 per se.
kahit 16 megapixels lang siya, kaya niya yung quality ng images na kailangan namin. Kaya niya yung speed na kailangan ko. With Cine Haraya, we don't do sports. We don't do large events na kailangan ng sobrang taas na mga ISO or kailangan ng sobrang, anong tawag dun, Ting? Yung parang sobrang sa gabi. Low light. Yun. So, basically with Cine Haraya, we do food and product photography. Yun yung main namin. We do a couple of events, small events na kaya ng flash, but we don't do sports and we don't do concerts na kailangan ng low light performance. Kumbaga, I think yung low light performance na yun is para na sa mga full frame. But basically, on what we do professionally, wala akong marereklamo sa kanya. Medyo nag-fail na ng konti yung mga scrolls niya. So, pwede nyong ipalinis naman yan. Ang suki ko is si Mark Thiang. So, shoutout sa kanya. Isa siya sa mga magagaling na gumawa ng Fuji. But any camera will do. Kaya niyang gawin. So, ilalagay namin yung link niya sa baba para makita nyo or pag kailangan nyo magpa-repair ng anything. From flex ng screen, linisin yung dials, maglinis ng lens, or maglinis ng buong camera. Wala siyang problema. So, okay sa kanya. Very, very trusted. Ano yung underrated na thing ng X-T1 na hindi napapansin ng consumers, mapa-professional man yan or maging hobbyist ka man, is I think yung sensor niya. So, hindi dahil luma yung sensor, which is X-Trans 2, is outdated na, pangit na, or hindi na siya sasabay dun sa gustong ilabas na image quality today. Ako personally, kumbaga mas gusto ko yung rehistro ng X-Trans 2 versus the X-Trans 3. Parang less processed yung images na nilalabas ng X-Trans 2. Pag tinitingnan ko siya, para siyang raw, very, very raw, and very, very unprocessed. Yung nilalabas ng images, I think hindi ko na kailangan i-color correct, hindi ko kailangan kulayan, hindi ko kailangan i-manipulate. There! Yun yung, I think, na underrated feature ng Fujifilm X-T1. Yung wishlist ko is, I think, reklamo ng lahat is yung skin. So, kung sa tingin ko, ang ginawa nila is yung parang hindi na rubber. So, I think it would be better. One more thing is, I think, yung kung mag-upgrade ng firmware si X-T1, mas maganda yung meron siyang shortcut button for eye detect. Kailangan ko pang pumasok doon sa settings para piliin ko yung left eye and right eye. Pero other than that, X-T1 is one of the best camera na hindi ko siya mabitawan. 2025 na, nandito pa rin siya. Nandito pa rin si Lolo X-T1 natin. So, yun. So, basically, anong conclusion? Okay pa ba si X-T1 ng 2025? Kung ako magsasabi, yes. So, yes sa maraming bagay dahil sa kanyang features and kanyang build, the quality na pinoproduce niya na images. I really recommend Fujifilm X-T1 this 2025. I still recommend dahil sa price point niya, second hand is around, kung hindi ako nagkakamali, around 18 to 25,000. Dun sa mga starting photographer na gusto mag-avail ng X-T1 for 2025, very reachable. Yun ang sa tingin ko na point nun. Frankly, it's not the best. Kumbaga parang I cannot say na it's the best for 2025. Sobrang daming cameras out there, Sony, Canon, Nikon, at saka mga iba-iba pang brands, no? Pero for me, nag-start yung love ko for Fujifilm back 2021, and I still love Fujifilm because number one, and the only thing na gustong-gusto ko sa kanya is the color. Walang tatalo doon para sa akin. So yun nga, so X-T1, marami siyang advantage, marami rin siyang disadvantages. It's not the perfect camera, pero pag nagtatanong sila sa akin kung anong camera ba dapat ang kunin nila to produce the shots na ginagawa ng Cine Haraya is, ang kailangan nating isipin more is yung education, yung pagkakakilala mo dun sa camera na hawak mo ngayon. It will not produce good images kung hindi mo alam yung ginagawa mo. The features of the camera is there for you to use, no? So, hindi siya gagalaw ng sarili niya or hindi siya magiging maganda ng sarili niya. Taasan nyo yung knowledge nyo on photography. Any camera ang hawakan nyo and any brand ang hawakan nyo, you will produce good images. You will produce sharp and stunning images. I will recommend X-T1, but eventually, if you don't know how to use it, you cannot produce good images. Yun. So, X-T1 recommended 2025. So, if you want to see more contents like this, review, camera, Fujifilm,
please like and subscribe.